Kinaumagahan, nagbolunteer ako ng magluto ng breakfast. Nagulat naman ako nang makita si Josefina na nagluluto din sa kusina. Josefina, Ate Josefina. Excited kong sigaw sabay takbo papunta sa kanya at niyakap siya. Buti naman hindi niya nahalata na Josefina lang ang tawag ko sa kanya. Hays, hindi kasi ako sanay mag-ate. Sandali, baka mahawa ka. Natatawang suway ni Josefina sa akin. Grabe, na-miss ko siya. Hindi yan, matibay ata ako. Sagot ko sabay pakita ng muscles ko. Hay, thanks sa kompletong anti-bulutong at anti-tigdas na bakuna ko nung bata pa ako, haha. Tika, anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nagpapahinga ka? Reklamo ko sa kanya. Kinurot naman niya yung pisngi ko. Ano ka ba? Uuwi na tayo sa San Alfonso mamaya. Kailangan ko nang maghanda ng baon. Sagot niya, oh my gosh, oo nga pala. Kailangan naming dumalo sa pasasalamat sa patron ng San Alfonso. Sa linggo na yon, mandi pa lang naman ngayon. At dahil excited na ako umuwi sa San Alfonso, namimiss ko na din si Maria, Doña Soledad, Don Alejandro at Teresita. Agad akong umakyat papunta sa kwarto para mag-impake pero nagulat ako kasi nakalak yung kwarto. Oh gosh! Helena, Laura, nandyan ba kayo? Sabi ko habang kumakatok sa pinto. Wala namang sumasagot. Nagulat ako nang biglang sumulpot si Laura sa likuran ko. Binibining Carmelita, nagkulong po si Binibining Helena sa inyong kwarto. Hindi ko po alam ang dahilan. Bumaba lang po ako upang kumuha ng almusal para sa kanya. Ngunit pagdating ko po dito, ayaw na po niya akong papasukin. Nag-aalalang tugon ni Laura. Napasandal naman ako sa pinto at nilapit ko ang tinga ko upang marinig ko kung anong nangyayari sa loob. My gosh, baka nagpakamatay na siya. Wag naman sana. Narinig kong umiiyak siya. Hindi pa rin po ba siya tapos umiyak? Nag-aalalang tanong ni Laura. So ibig sabihin, kanina pa siya umiiyak. My gosh, anong nangyayari kay Helena? Inutusan ko si Laura na tawagin si Madam Olivia at hingin yung susi sa kanya para buksan yung kwarto namin. Agad namang dumating si Madam Olivia, kasama niya si Josefina at Ninita. Posible po bang sinasapian ng masamang espiritu si Helena? Natatakot na tanong ni Ninita. Napatingin naman sa akin si Josefina. Gosh, naalala niya siguro noon nang magising ako at ma-realize ko na nasa year 1892 na ako. Tapos inakala nilang sinasaniban ako. Imposibleng napalayas na ni Madam Olivia ang masamang espiritu na ayon. Tugon ni Josefina. Napatahimik naman sila nung sinuway sila ni Madam Olivia. Magsitahimik kayo at sumunod sa akin. Utos pa ni Madam Olivia. Nasa likod niya kami ngayon. Gosh, paano kung tama nga si Ninita na sinasapian si Helena? Naaalala ko tuloy yung conjuring. Gosh. Kinuha na ni Madam Olivia yung susi at ni-unlock yung pintuan. Dahan-dahang binuksan ni Madam Olivia yung pinto at napasilip naman kaming lahat. Nakita naming nagmumukmuk lang si Helena sa isang gilid malapit sa bintana at ang kalat ng buong kwarto. Nakakalat lahat ng mga libro at mga papel sa sahig. Ganon din yung mga bagahe niya at mga damit. Marami ring basag na bis ang nakakalat sa bawat sulok. Oh my gosh! Napaatras naman kaming lahat nung tumingin si Helena sa kinatatayuan namin. Sobrang namumula at namamaga yung mga mata niya at sabog na sabog din yung buhok niya. May dugo rin yung mga kamay niya.
Dahil siguro sa pagbabasag niya ng mga base, agad tumakbo papalapit sa kanya si Madam Olivia. "Helena iha, ano bang nangyayari sa iyo?" Nag-aalalang tanong ni Madam Olivia. Yayakapin sana siya ni Madam Olivia, kaso bigla siyang umiwas at lumayo. "Uuwi na ako," seryoso niyang sabi, tapos dinampot niya yung mga damit niya na nakakalat at binalik iyon sa kanyang bagahe. Agad namang lumapit sa kanya si Laura at tinulungan siyang magligpit. Sigurado po ba kayo, Bini?" Hindi na natapos ni Laura yung sasabihin niya kasi biglang nagsalita si Helena. "Oo, kaya bilisan mo na, aalis na tayo." Matapang niyang sagot. Tumulong naman si Ninita at Josefina sa pagliligpit. "Bakit mo pinunit yung mga libro at papel?" Nagtatakang tanong ni Ninita. Binigyan naman siya ni Helena ng shut up look. At dahil doon, napatahimik na lang siya. Natakot din siguro siya kasi ang boss ni Helena ngayon. Sinasapian talaga siguro siya. "Helena, kumain muna kayo. Sabay-sabay na lang tayo bumayahe nila Josefina at Carmelita mamayang hapon pabalik sa San Alfonso." Tugon ni Madam Olivia. Hahawakan niya sana si Helena pero umiwas ulit ito. "Hindi na po, Madam Olivia. Kaya na po naming bumiyahe ni Laura." Diretsong sagot ni Helena. Pagkatapos dali-dali siyang lumabas ng kwarto, bit-bit yung mga bagahe niya. "At huwag na rin po kayong mag-abala, sulatan si Ama. Ako na po ang magpapahatid ng mensahe sa kanya na natauhan na ang anak niya." Matapang na sabi ni Helena sabay talikod at umalis. Hindi naman na siya napigilan ni Madam Olivia kasi dire-diretso siyang bumaba ng hagdan at lumabas. Patakbo namang nakasunod si Laura sa kanya, bit-bit ang iba pa nilang bagahe. "Binibining Helena!" Tawag pa ni Madam Olivia kina Helena pero hindi siya nilingon nito at agad silang sumakay sa kalisa. "Huwag po kayong mag-alala, ako na po ang bahala sa Bini-Bini." Sigaw ni Laura sa ibaba bago siya sumakay dun sa kalisa. Kawawa naman si Laura, baka sa kanya naman sumanib ang masamang espiritu na nasa katawan ngayon ni Helena. Narinig naming sabi ni Ninita. "Biro lang pala." Sabi pa niya nang binigyan siya ni Madam Olivia ng "What are you talking about" look. Kinahaponan, nagpaalam na kami kina Ninita at sa iba pa naming kasamahan sa dormitoryo. Si Madam Sylvia na muna ang bahala sa kumbinto habang nasa bakasyon pa si Madam Olivia. Pagdating namin sa daungan dito sa Manila Bay, nagulat ako nang makita si Juanito nakakababa lang din sa kalisa. Hindi niya pa kami nakita kasi kausap niya si Don Buen Camino, ang tagapamahala sa mga barko. "Oh, si Ginoong Juanito ba yon?" "Ginoong Juan..." Tatawagin sana ni Josefina si Juanito pero agad kong tinakpan yung bibig niya. "Shh, Ate Josefina, wag." Pagmamakaawa ko kay Josefina. Binigyan naman niya ako ng isang ngiti na sobrang nakakaitsyos. Oh my. "Huwag mo sabihin kinakabahan ka. Kumakalabog ba ng malakas ang dibdib mo sa tuwing nakikita mo siya?" Pang-iityos niya. Hindi naman ako makatingin sa kanya. Syempre tumitibok ang puso ko kasi buhay pa ako, no?" "Medyo nag-iinit ba ang iyong mga mukha sa tuwing nginingitian ka niya?" Patuloy niya pa. "Syempre dumadaloy ang mainit na dugo sa katawan ko kasi buhay pa ako." "Wow, kaya mo yan, Carmela." "Para bang may mga paro-paro na nagliliparan sa iyong tiyan kapag nasatabi mo siya?" Tugon pa niya at mas lalong lumaki yung ngiti niyang nakakaitsyos. "Bulati at sawalang ang alaga ko sa tiyan. Bigla ka bang pinagpapawisan kahit hindi naman mainit sa tuwing nasa harapan mo siya?"
At nauutal ka ba sa oras na kausap mo siya? Ay, pang-asar sa akin ni Josefina. What? Mainit lang siguro talaga ang panahon dito sa Pilipinas. Huwag na nating bigyan ng mali siya ang klima. Reklamo ko pa. OMG, masyado na ba akong obvious? Huho. Talaga? Wala kang gusto kay Ginoong Juanito? Aba, di niya talaga ata ako tatantanan. Huho. Oo nga, wala akong gusto sa kanya. Dipinsa ko pero tinawanan niya lang ako. At dahil gusto kong ipakita sa kanya na nagkakamali siya, kahit pa totoo naman na may gusto na ako kay Juanito, ayoko pa din malaman nila. Papatunayan ko sa iyo na wala nga akong gusto kay Juanito. Banat ko pa kay Josefina, tapos binigyan ko siya ng watch and learn look. Agad akong naglakad papalapit kay Juanito na ngayon ay nakatalikod at kausap pa din si Don Buen Camino. Gosh, abnormal na ata yung puso ko. Bakit parang sasabog na? Panindigan mo yan, Carmela. Kaya mo yan. Panimula ko. Napalingon naman sa akin si Juanito at Don Buen Camino. Oh my gosh, hindi ko namalayan na napatulala pala ako ng mga 5 seconds nang biglang ngumiti si Juanito nang makita ako. Sabi ko sa iyo ngayong hapon pa ang biyahe ng magkapatid na binibining Monte Carlos. Ayaw mo sa akin maniwala, Ginoong Juanito eh. Nang iitsos na sabi ni Don Buen Camino. Shucks, so ang pinag-uusapan pala nilang dalawa kanina pa ay kung anong oras ang biyahe namin nila Josefina at Madam Olivia pabalik ng San Alfonso. Napakamot naman sa ulo si Juanito. Mukhang nahiya siya sa sinabi ni Don Buen Camino. O sige na, naiintindihan ko naman na inaalala mo lang ang kapakanan ng iyong mapapangasawa, kung kaya't ibibigay ko na sa inyo ang pinakamahal na kwarto dito sa barko. Dagdag pa ni Don Buen Camino. Napatingin naman ako kay Juanito at parang namumula siya sa hiya. Talaga? Binili mo ang pinakamahal na silid para kay Carmelita? Tuwang-tuwa na tanong ni Josefina na nasa likod na pala namin ngayon. Napatango na lang si Juanito at pinipigilan niya yung ngiti niya. Namumula din yung mukha niya at hindi siya makatingin sa akin. Juanito, hindi mo naman kailangan bilhin. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang binuwatan ni Josefina yung mga bagahe namin. Shh, Carmelita, malas tumanggi sa grasya. At isa pa, nais lang ni Ginoong Juanito na maging komportable ka dito sa kwarto. Hindi ba, Ginoong Juanito? Pang-iitsos pa ni Josefina. Napatango ulit si Juanito at iniwas siya yung tingin sa akin. Iho, bakit namumula ka? Puna naman ni Madam Olivia kay Juanito. Josefina, tumigil ka na sa pang-aasar kay Carmelita at Ginoong Juanito, baka magkaaminan na yan. Dagdag pa ni Madam Olivia tapos ngumiti din siya na yung ngiting pang-iitsos talaga. What? Ano ba yan? Agad silang nagtawanan ni Josefina, as in yung tudong halakhak talaga. Samantalang pareho na kami ngayon ni Juanito na namumulan na dahil saya. Pagkatapos nila kami asarin, dali-dali na silang umakyat sa barko. Naiwan naman kami ni Juanito sa ibaba. Bakit naman niya uupahan yung pinakamahal na silid dito sa barko? Gusto ko sanang itanong sa kanya, kaso nahihiya ako kaya wag na lang. Maraming salamat. Mabilis kong sinabi at agad akong kumaripas ng takbo paakyat sa barko at sumunod kina Madam Olivia at Josefina. Gosh, makakasama ko si Juanito dito sa barko. Carmelita, pakasalan mo na agad si Ginoong Juanito ngayon na. Tuwang-tuwang sigaw ni Josefina habang nagtatatalon sa sobrang laki at malambot na kama.
Busy naman si Madam Olivia tingnan yung mga magagarang paintings na nakadisplay sa bawat sulok ng kwarto.